Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Deyanghirang at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa ating programa, Ang Ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin yung State of City Address ng ating mahal na Mayor Basti Duterte, na nabanggit po niya yung tinatawag nating agribusiness process at ito po ay dinidiscuss natin. Patuloy po yung mga programa ng ating mahal na Mayor Basti Duterte, na magkaroon po ng magandang agricultural development dito sa lungsod ng Davao. Ang isa dito na pinaka-critical at pag-usapan natin sa separate issue, yung water catchment basin, yung tungkol sa mga baha. But before that ay pag-usapan natin itong agribusiness. Yung agribusiness ay kinakailangan ng support ng local government units. At itong support na ito ay nangangailangan ng kapital. Of course, nangangailangan ng lupa. And kasi pag-uusapan mo ang agriculture, magtatanim ka, so kailangan ng lupa. Pag kailangan mo ng lupa, kailangan mo ng what we call this, capital. And you should be able to get the support on production side in terms of technology. Dapat tuturuan tayo kung ano yung, sa livestock, how to detect na yung baboy mo may problema na, yung goat mo may problema na. So, papasok yung agriculture. Yung problem sa capital ay tinatawag natin itong mga loans, na binibigay ng local government units. Ang daming natulungan ng Luzon ng Davao. Other than that, meron ding mga programa galing from the national government, yung mga livelihood projects. So, in short, may capital ka, meron kang technology. Very basic na kinakailangan yun ng ating farming. Then, the second phase is yung facilities. Ano ibig sabihin ng facilities? Dapat meron kang farm-to-market road. Meron kang ang produkto sa bukid. Meron kang ang baka. Napakahirap dalhin sa baba. Meron kang ang kakao, pero pag wala ka namang road, napakahirap at wala kang storage. Okay? Meron kang production, maganda, pero kailangan mo ng storage at facilities. Then, pag meron po kayo niyan, ay kailangan mo din ng marketing. So, okay, nadala mo na yung produkto mo, may produkto ka na. Saan mo ibibinta ngayon? Meron bang bibili sa produkto mo? Then, marami bang nagtanim ng produkto na yon? Pag maraming magtanim ng produkto na yon, tataas ang supply, maraming supply. Pag tumaas ang stock or supply, bababa ang presyo. Kasi marami. Para mabinta, ibababa yung presyo. Parang durian yan. During durian days, ang dami, During mangga, ang dami. So, dapat sa marketing, including production, dapat magkatugma-tugma sila dyan. Anong area na tataniman ng abaka, anong area tataniman ng kakao, rami, so that you can control yung production. Pag kontrolado mo yung production, kontrolado din yung prices, yung market. Kasi kontrolado mo, yung dami ng nadidisplay sa palengke. Kasi pag marami talaga, babagsak yung presyo. So dito, yung agribusiness process, dapat matalino ka rin. Paano mo i-adjust. At ito papasok yung mga technologies. Dito sa lungsod ng Davao ay meron na tayong storage na ginagawa na kung saan lahat ng produkto ay pwedeng ilagay doon. Meron ding support system in terms of capital. At the same time, meron din tayong tinatawag na Davao Investment Promotion na kung saan yung mga negosyanteng papasok, maybe the concept of Big Brother concept, yung malalaking kapitalista ay pwedeng mag-tap ng maliliit to supply kakao and to supply ng mga produkto po natin. So, yun po yung nagawa ngayon at ang dami na pong nagawa ang City Agriculture Office natin ito, including the Office of the City Mayor, Basti Duterte. So, lahat-lahat po yan ay dapat comprehensive. But again, assuming maganda yung produkto mo, pag may problema ka naman sa peace and order, maiwanan mo yung area mo. So, yun. So, dapat mamimaintain din yung lahat ng equilibrium, yung balance of development ay dapat nandyan, including the research and development and the support of the government.
At ito po ay nangyayari dito sa lungsod ng Davao. Ipagdasal po natin ang Pilipinas hanggat sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, malin po natin ito. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.